Lamesa! Lamesa, duyan! Duyan na gawa sa ratan. Gawa pa to ng lulo ko. Bili na po kayo. Ito 1,000 na lang po para sa inyo mga kababayan. Ito naman, lamesa, bigay ko ng 900. So ngayon mga ka-MJ, papunta naman po tayo kay Tate Ronnie. May gagawin naman po si Madam Lori, no? Ginagawa ito ni Madam Lori mga ka-MJ kasi para lang kahit papano yung lungkot na naranasan ni Tate Ronnie, kumbaga makalimutan niya. Kasi alam naman po natin, kapag nandyan tayo, doon natin nakikita yung mga ngiti ni Tate Ronnie. So ngayon nandito tayo, may dala-dala tayong lamesa, duyan, parcel. So let's go. Bita na kaya? Yan. Buti na lang ngayon mga ka-MJ hindi umulan. Pero nagbuta pa rin kami para pag kumakauwi man kami, umulan. Laking tulong kasi itong buta mga ka-MJ, kagaya dito sa dinadaanan namin. Kapag hindi ka nakabuta dito, kung nakasapatos ka lang, nakayapa ka lang, nakatsinelas, talagang madulas. Alam naman natin yung lugar ni Tate Ronnie ay napaka-presko. May nabili tayong duyan last time, kaya lang po yung medyo maliit. Ito malawak, kahit 2 o 3 tao ka siya dito. Tapos ilagay mo sa puno ng tapos habang nagpapahinga nakikinig ng radyo. Solve na. Ayan. Ayan mga ka-MJ, napanood nyo na po sa vlog ni Madam Lori yung mga revelation about kay Tate Ronnie. No, ganun po. May mga, kumbaga, mapait na nakaraan ni Tate Ronnie. Pero, yun nga, buti na lang nandito tayo. Ganun pa man yung naranasan ni Tate Ronnie. Tuwing dating natin ay nakikita natin yung kanyang magandang ngiti. Napapasaya natin siya. Napapasaya din tayo ni Tate Ronnie. Yan. Kailang sobrang bigat mga ka-MJ. Di ko kasama si Kuya Jacoy mga ka-MJ kasi sumakit yung paa. Kaya doon muna sa bahay, tama-tama nag-i-edit siya. Kasi po bukas, gaya ng sinabi ko nakaraan, i-deposit na po namin yung service ni Madam Lori kasi may kailangan ayusin po mga ka-MJ. Grabe. Ngayon ko lang na-realize mga ka-MJ na dati parang gusto mong mangarap magkaroon ng sasakyan. Tapos yun pala, no? Kung wala ka rin pang sustain, kawawa rin pala mga ka-MJ. Mahirap din. Mahirap yung maintenance mga ka-MJ. Last time, napanood nyo po kasama sila Kuya Joel and Kuya Ted. Po kami, nagpa-change oil. No? Tapos habang nagpa-change oil po kami, siyempre, chinik po nila lahat mga ka-MJ. Kasi napakalayo yung binabiyahe natin. Mas maganda yung sigurado. Chinik nila lahat, in-scan. May nakita sa dashboard. Tapos may nagli-leak doon sa may intercooler. Kailangan palitan. Kasi may nagli-leak mga ka-MJ, langis. Kaya pala nung nagpa-change oil kami, kunti na lang po yung langis. Kasi may nagli-leak. MJ kay Tate Ronnie, gumagawa din po kami ng paraan para siya ay lumigaya, para siya ay maging masaya, no? Kasi kung ikaw hindi ka marunong, ganyan-ganyan lang, talagang hindi mo mapapasaya si Tate Ronnie, no? Depende po talaga sa nagdadala. Tingnan nyo kung minsan, pagkausap ni Madam Lori, iba yung kwela ni Tate Ronnie. Pag tayo na ba naging kausap, iba rin kwela, no? Kumbaga sa nagdadala,
kung paano niya mapapasaya yung isang tao. Siguro, mas kuwela si Madam Lori kaya mas nakakasundo silang dalawa. Bukas mga ka-MJ, hindi po kami makakapunta dito dahil luluwas po kami ng Maynila at i-deposit nga po yung sasakyan. So, pag uwi po namin, no, mapupuntahan na po natin si Kuya Omi. Bibilhan na rin ng mga gamit. So ito pong lamesa mga ka-MJ, kaya dinala din po natin. Kasi pag nag-house blazing po dito sa bahay ni Tate Ronnie, may magagamit din po tayo, no? Kaya nga pinatag na rin po ni Tate Ronnie banda doon sa labas para maluwag po, no? So abang-abangan po natin yung house blazings po sa bahay ni Tate Ronnie. Naway maging matiwasay, maging maayos at maging masaya. Yun ay mahalaga. Grabe yung pawis ko. Dito kasi yung bag, sakit sa balikat. Pahinga muna tayo. Total malapit naman na tayo. Yan. Pawisin talaga ako mga ka-MJ. Kahit konting kilos lang, pinagpapawisan na ako. Ano naman kaya ang ginagawa ni Tatay Ronnie? Ayun, nagubad. Mahilig talaga maghubad si Tatay Ronnie. Siguro nainitan. Tapos, yung sinusuot niyang short, minsan yung maikli talaga. Tapos manipis. No, kahit nandito na siya sa malilim. Kahit may mga damit na siya, talagang napakahilig niya maghubad ng damit. Siguro kung minsan nagbibrief na lang. Ayun, nagdami kanin. Kanin. Ba't hindi niya ginamit yung binili nating kalan? Tinago yung kalan na binili natin mga ka-MJ. Na malaki sana yun, hindi na siya mahirapan. Kasi tingnan nyo po yung mga panggatong niya. Nakasiksik na lang dyan. Tapos nagbigay din po si Inahin Mia ng kalan pang-uling po. Hindi rin niya ginamit. Ang sweet ni Tatay Ronnie. Thank you po. Kasi pawis na pawis tayo eh. Sabi niya, hindi naman siguro marunong magpunas to. Puto mo ako, puto! Puto! Ne! Yan. Bunso. Bunso niya akong anak. Dapat ginamit mo yung maragol na kalan. Para yung mararagol na kayo, mailagay mo.
Talagang tinatago lahat ni Tatay Ronnie yung mga bagong dinadala natin mga ka-MJ. Yan.